Please come! Someone has hurt my parents and my family. Tignang mabuti ang video o litratong ito ng isang lalaki habang pinagluluksa ang pagpanaw ng kanyang butihing mga magulang at kapatid. Baka sa mukha nito ang labis na kalungkutan at walang kapantay na hinagpis buhat ng malagim na sinapit ng kanyang pamilya. Ang binatang nakikita niyo sa litrato ay kilala bilang si Joseph o Seth Gonzales, isang Filipino-Australian, edukado at matalinong bata. Galing siya sa isang may kayang pamilya. Ang kanyang mga magulang ay mga negosyante at matagumpay ang mga ito sa napiling propesyon. Sa mata ng ibang tao, kumbaga ay wala nang mahihiling pa sa buhay itong si Seth dahil unang-una, hindi nito kailangang makaranas ng hirap dahil ang mga magulang nito ang gumagasto ng lahat ng kanyang pangangailangan kasama na ang pag-aaral nito sa isang prestihiyosong paaralan. Hindi na rin ito kailangang maghanap pa ng trabaho dahil nakaukit na ang kapalaran nito na siyang susunod sa yapak ng kanyang mga magulang na magmay-ari ng mga negosyo nito. Dagdag pa ang limpak-limpak na perang mamanahin nito kapag pumanaw na ang kanyang mga magulang. Kaya naman sobrang pagkabigla ang naramdaman ng mga tao ng isang araw ay mabalitaan nila na patay ang buong pamilya ni Seth sa isang karumal-dumal na krimen. Tanging si Seth lamang ang natira sa kanila at hindi malaman kung sino ang salarin sa nangyaring malagim na krimen na ito. Ito nga at makikita natin ang napakalungkot na itsura ni Seth habang nagluluksa sa pagpanaw ng kanyang pamilya. Maging siya man ay hindi niya alam kung sino ang mga salarin sa pagpaslang sa kanyang pamilya, pero hindi nga ba niya alam? Please come! Someone has hurt my parents and my family. Sorry? Kung sa tingin mo ay masarap ang buhay ni Seth ay diyan ka nagkakamali, kaibigan. Oo, hindi siya nakararanas ng pisikal na hirap pero grabing mental at psychological experience ang naramdaman niya mula sa kanyang kabataan. Naiulat na muntik na itong mamatay noong 10 taong gulang pa lamang ito nang matrap ito sa isang hotel na pagmamay-ari ng kanyang mga magulang noong 1990 buhat sa isang napakalakas na lindol. Mabuti na lamang at sinuong ng kanyang ama ang hotel at naabutan siya nitong buhay at may mangilan-ngilang injury sa katawan. Pagkatapos ng insidente na ito ay napagdesisyonan ng mga magulang ni Seth na manirahan na lamang sa Australia at doon bumuo ng mga bagong pangarap para sa kanilang pamilya. Doon nga ay hindi naging mailap ang tagumpay para sa tatay ni Seth dahil nakapagtayo ito ng law firm na nag-e-specialize sa immigration at kalaunan ay nakabili ng lupa sa North Ryde upang pagtayuan ng kanilang iba pang negosyo. Habang nagkakaedad si Seth ay palaki rin ng palaki ang expectation ng mga magulang nito sa kanya. Kalkulado bawat galaw at dapat ay perpekto mapag-aaral man ang pag-uusapan o bilang kanilang anak man. Istrikto sila pagdating kay Seth dahil siya ang inaasahan nilang susunod sa kanilang yapak at siyang magdadala ng kanilang pangalan. Sobrang bigat ng nakaatang na responsibilidad at expectation kay Seth at patong-patong na pressure at stress ang nakabalikat sa kanya. Ang totoo niyan ay maging ang hilig niya sa musika at art ay napabayaan na niya para lang masunod ang kagustuhan ng kanyang mga magulang. Ang pakiramdam ni Seth ay para siyang isang puppet na hindi makaagpas sa mga pisin na nakakabit sa kanya. Gusto niyang maranasang i-enjoy ang kanyang kabataan at gusto niyang maranasan kung paano nga ba talaga mabuhay sa mundo, hindi lang para sumunod ng walang pasubali sa kanyang mga magulang. Kaya naman dumating sa puntong nagwalwal ito at nagpakasaya at hindi nalaman ito ng kanyang mga magulang. Dahil sa pagpapabaya ni Seth sa kanyang pag-aaral ay bumaba ang grades nito at bumagsak ang kanyang rank. Dito na kinabahan si Seth at natakot sa maaring gawin sa kanya ng kanyang mga magulang.
Kaya naman ang ginawa nito ay pinadoktor niya ang kanyang grades sa isa niyang kakilala. Subalit sa huli ay nalaman din ito ng kanyang kapatid na babae at isinumbong siya sa kanyang mga magulang. Hindi ito nagustuhan ng kanyang mga magulang at dahil dito ay pinagbantaan si Seth na babawiin ng mga ito ang kanyang sasakyan at babawasan ang kanyang allowance kapag hindi nito inayos ang kanyang pag-aaral. Walang nagawa si Seth kundi ang tanggapin ang lahat ng salitang sinabi sa kanya ng kanyang ama at ina. Grabe ang disappointment sa kanya ng ina at ganoon din ang kanyang ama. Hanggang sa isang araw, nangyari ang hindi inaasahan ng lahat. Pinasok kasi ang bahay ni Seth. Pinagnakawan ito at walang awang pinagpapay ang mga magulang ni Seth at ang nakababata nitong kapatid. Mabuti na lamang umano at wala si Seth noong mga oras na nangyari ang krimen at nadatnan niyang ganon na lang ang sitwasyon kaya naman dali-dali itong tumawag ng mga pulis. Agad namang rumisponde ang mga pulis at tumambad nga sa kanila ang karimari-marim na kinahinatnan ng pamilya ni Seth. Naiulat na basag ang mukha ng kapatid nitong babae, isang indikasyon na hinampas ito ng isang matigas na bagay. Subalit, hindi daw yun ang kinamatay nito kundi ang napakaraming sa sikmura. Hindi naman nalalayo ang kalagayan ng ina nito na nakitaan din ng maraming saksak sa iba't ibang parte ng katawan. Ang ama naman nito, ayon sa investigasyon ay nagawa pa daw manlaban at nakitaan din ng mga saksak sa katawan at mga pasa sa mukha. Lumalabas sa unang investigasyon na ito ay isang kaso ng pagnanakaw at biktima daw di umano ang kanilang pamilya ng hate crime dahil may nakita sila sa sala na nakasulat na Asians na siyang inilagay di umano ng mga salarin. Marami ang nagimbal dito at ang pinaka nagluksa ay walang iba kundi si Seth. Ipinahayag niya na kung sana ay nandun siya noong mga panahong pinasok ng mga kawatan ng kanilang bahay ay di sana ay baka nailigtas niya ang kanyang kapatid na babae at ina. Lahat ay nakisimpatya kay Seth at lahat ay nakiluksa sa pagkamatay ng kanyang pamilya. Muntik na nga sanang isara ng mga otoridad ang kaso pero napansin nila ang mga hindi konkretong pahayag ng mga kaibigan at kakilala ni Seth tungkol dito. Inisa-isa nila ang mga kaibigan nito at bawat isa sa kanila ay iba ang naging pahayag kumpara sa mga naunang pahayag ni Seth kung nasaan siya nang mangyari ang krimen. Ibig sabihin ay nagsisinungaling si Seth sa mga otoridad pero ano naman kaya ang dahilan para magsinungaling ito? Dahil sa natuklasang ito ng mga otoridad ay inilagay ang pangalan ni Seth bilang isa sa mga persons of interest. Habang patagal ang investigasyon ay unti-unti ding nabibigyang linaw ng mga otoridad ang naturang kaso. Ang inakalang ang dating malabo ay luminaw at ang baluktot na impormasyon ay napalitan ng konkretong ebidensya. Nagtuloy-tuloy nga ang kanilang paghahanap ng impormasyon hanggang sa huli ay sumentro na kay Seth ang investigasyon. Hindi man makapaniwala ang mga otoridad ay ito ang lumabas sa kanilang datos na walang iba kundi si Seth Gonzales ang walang awang pumaslang sa kanyang pamilya. Isa pa bago mangyari ang krimen ay lumabas din sa investigasyon na si Seth Gonzales ay matagal na palang pinaplano ang pagpatay sa kanyang buong pamilya sa loob ng ilang buwan. Ito ay napag-alaman ng mga otoridad matapos na imbestigahan ang computer data ni Seth at dito napagtanto ng mga otoridad ang tunay na intensyon ng binata. Sa una ay naghanap di umano ito ng mga impormasyon sa internet kung ano ang mga epektibong paraan para malason ang kanyang pamilya. Dahil dito ay mas lalong naging malinaw sa mga otoridad na may kinalaman nga si Seth sa pagkakapaslang sa kanyang pamilya. Dahil sa matitibay na mga ebidensyang nakalap ay agad sinampahan siya ng korte ng 3 counts of murder at 1 count of threatening product contamination.
Siya ay hindi pinagbigyan makapagpiyansa at agad ikinulong sa Silverwater Correctional Center. Sa panahong ito, hindi rin siya binigyan ng akses sa ari-arian ng pamilya para pondohan ang kanyang pagdepensa at humingi ng legal na tulong para sa paglilitis sa ginawa niyang karumal-dumal na krimen. Kahit na anong gawing pagsisinungaling ni Seth, ay hindi pa rin niya napigilang sumingaw ang itinatagong baho ng ginawa niyang krimen. Sumingaw ito ng sumingaw hanggang sa kumatok na ang konsensya sa kanya at sa huli ay inamin nito na siya ang pumatay sa kanyang mga magulang at kapatid. Dito ay hinimay niya punto per punto kung paano niya isinagawa ang pagpaslang sa kanyang buong pamilya. Ayon sa kanya, June 10, 2001, bandang alas 4 ng hapon ay umuwi si Seth mula sa law firm na pagmamay-ari ng kanyang pamilya kung saan siya ay kasalukuyang nagpa-part-time job. Dito, habang siya ay naglalakad ay bit-bit nito ang baseball bat at kitchen knife at agad na dumiretso sa kwarto ng kanyang babaeng kapatid. Dito ay naabutan niya na nag-aaral ito at tinanong pa siya nito kung ano ang kailangan niya, subalit hindi sumagot si Seth. Bagkus ay bigla na lamang niya itong pinito sa ulo gamit ang baseball bat. Sa sobrang hilo ay napahiga ang babae at kasunod noon ay dumagan pa si Seth sa kanyang kapatid. Sinakal niya ito gamit ang kaliwang kamay habang pinupukpok pa ang mukha gamit pa rin ang baseball bat. Sa tansya niya ay nasa 6 o 7 beses niyang pinukpok ng baseball bat sa mukha ang kanyang kapatid. Wala nang nagawa pa ang kapatid nito kundi ang umiyak na lamang ng umiyak. Nagmamakaawa ito na tigilan na ni Seth ang ginagawang pananakit ngunit hindi nakinig ang binata. Wala na siyang naririnig na mga oras na yon. Pagkatapos na mapagod sa pagpupok ng baseball bat sa mukha ng kanyang kapatid ay sunod naman niyang kinuha ang kutsilyo at walang konsensyang ito sa sikmura. Tinigilan na lamang niya ito nang mapansin niyang hindi na ito gumagalaw at mistulang patay na. Pagkatapos nito ay naghintay naman si Seth hanggang sa makauwi ang kanyang ina mga 5:30 na ng hapon. Matapos makapasok sa bahay ay agad na sumugod si Seth dito at walang konsensyang pinagsasak ang kanyang ina. Nagtamo ito ng maraming sakit at hiwa sa mukha, leeg, dibdib at maging sa tiyan at sa huli ay tinuluyan niya ang kanyang ina sa pamamagitan ng pagsakit sa leeg nito. Lumalabas sa investigasyon na tinamaan ang windpipe nito na siyang naging dahilan ng agarang pagkamatay nito. Ngayon ay isa na lamang ang hinihintay niya para matapos na ang kanyang misyon at ito ay walang iba kundi ang kanyang ama. Bandang 6:50 PM ay dumating na nga ang tatay nito. Katulad ng ginawa niya sa kanyang ina ay ginulat niya rin ito sa pamamagitan ng biglaang pagsugod dito. Inatake siya ni Seth gamit ang isa sa mga kutsilyo sa kusina at nagtamo ng maraming saksak sa kanyang leeg, dibdib, likod at sa tiyan. Pero di tulad ng mga nauna ay nanlaban ang kanyang ama dito. Nagpambuno ang dalawa pero nangibabaw pa rin ang lakas ni Seth sa kanyang ama. Ang isa sa mga saksak ay tumagos sa kanang baga ng tatay ni Seth. Ang isa ay tumagos sa puso nito at ang isa naman ay naging dahilan para ma-fracture ang spinal cord nito. Matapos na may sa katuparan ni Seth ang kanyang plano ay pansamantala itong nagpahinga. Tila nagnilay-nilay pa ito at ayon sa kanya ay nawala siya sa kanyang sarili ng ilang minuto. Matapos niyang patayin ang kanyang pamilya ay itinapon niya ang mga gamit na ginamit niya mismo sa ginawa niyang pagpatay. Tinapon din niya ang suot niyang damit at maging ang running shoes na suot niya noong mga panahong yon. Inamin nito sa korte na nagawa niya ang krimen dahil siya ay natatakot na bawiin ng kanyang mga magulang ang lahat ng kanyang luhod dahil sa pagbaba ng grado niya o pagbaba ng ranggo niya sa universidad.
Sinabi niya na tinakot siya di umano ng kanyang mga magulang na kukunin ang kanyang sasakyan mula sa kanya at maaring bawi ng ibang mga pribilehiyo na ipinagkaloob sa kanya kapag hindi niya umano inayos agad-agad ang kanyang pag-aaral. Dito ay nakaramdam siya di umano ng matinding pressure. Hindi niya alam ang kanyang gagawin at ayaw niyang mawala ang luho ng kanyang katawan. Dito na pumasok sa isip niya na paslangin nga ang kanyang pamilya hindi lang upang maging malaya, kundi upang maging nag-iisang benepisyaryo ng ari-arian ng kanyang pamilya. Buwan ng Mayo taong 2004 ay napatunayang nagkasala nga si Seth Gonzales sa lahat ng 4 na kaso. Nasintensyahan siya noong September 2004 ng 3 magkakasabay-sabay na habang buhay na sentensya nang walang parol para sa ginawa niyang pagpatay. Naging mainit ang kwento ni Seth sa media at tumagal ito sa ere ng ilang buwan. Sinong mag-aakala na ang inosenteng mukha ni Seth ay kaya palang gumawa ng karumal-dumal na krimen? Dito ay binigyan siya ng nickname bilang The Babyface Killer. Minsan, sinong mag-aakala na ang itinuturing mo palang pamilya ang siyang maghahatid sa iyo sa iyong huling hantungan? Ang kwento ni Seth Gonzales ay isang paalala na hindi porke kadugo ay kapamilya na. Minsan, nananaig pa rin sa puso ang kasakiman at kahinaan sa mga panlupang nasa at kayang gawin ng iba ang lahat. Huwag lang itong mawala sa kanila kahit pa mabahira ng dugo ang kanilang mga kamay.